Tayo po ay nasa ikalawang linggo na po at again, gaya po ng nasabi ko, paintulutan niyo po kung basahin yung ating series description. Sabi po, there are many great and there are not so great Bible characters. Likewise, there are the great and the popular, and there are the great but the not so popular examples of faith. The unpopular are less read and less studied. They are unpopular because they are not well known. They are not often mentioned in conversation and Bible studies. They are not usually taught or preached during sermons. However, they are unpopular not because they are not great. For many reasons, they maybe are unpopular, but for many significant reasons, they are likewise the great men and women of God. They are the unsung heroes of faith. If we want to mature spiritually and emotionally, we need to venture into discovering how these great unsung heroes of faith live out their belief in God. We need to know their motivation, why they worship and serve God and Jesus. We need to discover what to imitate from them. We need to be inspired by their faith and dedication, their hope and commitment, as well as their love and loyalty to Yahweh. If we want to unify in strengthening our community of faith, we need to know how these unsung heroes of faith commune with their contemporaries, how they endured together with other unsung heroes of faith, and how they enjoyed hosting the presence of the Lord even in a spiritually and emotionally hostile worldly system. Together, let's be unified with a vision onwards the blessedness of spiritual and emotional maturity as we get to know the unsung heroes of biblical faith. Our unsung heroes or hero for today ay walang iba kundi si Ezra. Ezra under the good hand of our God. Okay, bago po natin basahin yung text po natin this morning, gusto ko pong magbigay ng mga ilang obserbasyon o ilang mga bagay-bagay na nakikita ko sa buhay po ng maraming mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon. We have to admit na ang dami po nating mga inconsistencies sa buhay. Hello, are you there? Anong ibig sabihin po nito? Marami tayong mga Christian practices na hindi po natin nagagawa ng tuloy-tuloy. Kagaya po ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at maging yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Kumbaga, sala sa init, sala sa lamig. Minsan mainit, minsan malamig. At sakit na po ito ng maraming Kristiyano. Nakakalungkot na meron tayong mga practices o yung tinatawag nating manyana habit. Alam niyo yung manyana habit? Mamayana. At itong ugaling ito ay sakit na kailangan nating mapaglabanan. Kailangan nating mapagtagumpayan. Pinagpapaliban natin yung mga bagay-bagay na pwede naman at dapat nating gawin ngayon. Kagaya ng meron tayong mga tinatawag na resolution o kaya yung gusto natin na mula ngayon ako ay magda-diet, mula ngayon ako ay mag-iipon. Nagagawa niya ng mga ilang araw, ilang linggo, pero pagkatapos nito ay hindi na po naipagpapatuloy. Sa spiritual life po natin, madalas po nating naririnig ang salita ng Diyos at mapalad po tayo sapagkat ngayong umagang ito, may pagkakataon tayong marinig
ang salita ng ating Panginoon o yung tinatawag po nating mabuting balita. Pero nakalimutan po natin na isang bagay na marinig natin ang salita ng Diyos, and it's another thing na tumugon tayo. Maliwanag po ba sa atin? Iba po, isang bagay ang makinig. Nakikinig tayo ngayon, pero isang bagay din, it's another thing na tayo po ay tumugon. At sa pagtugon natin, malagang-malaga na paniwalaan natin ito kung tayo po ay kinakausap ng Panginoon na pagsisiyan natin. Pero isang bagay na hindi po natin nagagawa, ipinagpapaliban po natin ito. Amen? Hindi po natin ginagawa sa maraming dahilan. May mga bagay na mas mahalaga, maaring mas mahalaga pa sa iyo, kaya hindi mo nagagawa, o di kaya ay kumbaga ikaw ay nadadaig ng iyong emosyon at sinasabi mo na kapag nakaluwag-luwag na o sabihin natin sa susunod na araw na lang, ang madalas nating idahilan ay okay naman tayo ngayon. So, ito yung ilang bagay na nakikita ko po sa buhay po ng maraming mananampalataya. At sa pag-uusapan natin ngayon, meron pong kahalintulad itong tinatawag po nating problem of inconsistencies. At makikita po natin ito sa buhay po nitong taong ito na si Ezra. So, puntahan po natin yung text po natin ngayon. Ito po ay mababasa po natin sa Ezra, chapter 7, simulan po natin sa verse 1. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Hinihingi po namin, Panginoon, ang gabay mula sa iyong banal na Espiritu Santo na kami po ay samahan mo sa aming pakikinig, sa aming pangunawa. Inaamin namin, Panginoon, ang aming mga kahinaan, ang aming mga pagkukulang, Panginoon. Ngunit sa pagkakataon na ito'y buong puso naming isinusuko sa iyo, O Diyos, ang aming kaisipan, ang aming puso. At nais namin na kami ay iyong pangunahan. Ikaw ang maging sentro ng aming kaisipan, ng aming paningin. Ikaw lamang ang makita namin, ang mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito na ang kalooban mo ang siyang manaig, O Diyos. Kung may mga utos na kailangan naming gawin sa pakikinig po namin ngayong araw na ito, bigyan mo kami, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong grasya na magawa po namin ito at hindi po namin ito ipinagpapaliban, Panginoon. Maraming salamat po. Maghari ka sa buhay ng bawat isa sa umagang ito. Maging sa mga tagapakinig po namin, Panginoon, dalangin po namin na sila po ay iyong abutin. Maranasan ka ngayong araw na ito. Magbigay daan ka, Panginoon, para mapagtagumpayan po nila, O Diyos, ang anumang mga pagsubok o hamon na pinagdadaanan po nila sa buhay ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming itinataas, dinadakila at sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Basahin po natin mula po sa Kabanata 7, talata 1. Makalipas ang ilang panahon nang si Artaxerxes, ang hari ng Persya, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. Nagmula siya sa angkan ni Aaron dahil ang kanyang ama na si Seraias ay anak ni Azarias na anak ni Hilkias. Si Hilkias naman ay anak ni Salum na anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Ahitub na anak ni Amarias na anak ni Azarias. Si Azarias naman ay anak ni Meraiot na anak ni Zeraias na anak naman ni Uzi. Meron na po palang pangalang Uzi noon. Hindi lang pala ngayon yan, no? May Uzi na pala noon. Okay?
Nasaan na po ba tayo? Si Uzi, ang anak ni Buki, na anak ni Abisua, na anak naman ni Pinehas. Si Pinehas ay anak ni Eleazar, kaibigan niya ni Pastor Jean. At apo niya Aaron na pinakapunong pari. Si Ezra ay isang iskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kailingan niya ay ipinagkaloob sa kanya ng hari. Noong 7 taon ng paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem, kasama ang isang pangkat ng mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga Levita, mga awit, mga bantay sa pinto at mga tagapaglingkod sa templo. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng 5 buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Tigil po tayo dito. Ang aklat po ng Israel, ng Ezra, I'm sorry for that. Ang aklat po ng Ezra ay binubuo po ng 10 kabanata. At sa 10 kabanata po na ito, kapansin-pansin, mga kapatid, na 6 na beses na binanggit yung the hand of the Lord was on Ezra. Ang kamay ng Panginoon ay nakay Ezra. At kung pag-aaralan po nating mabuti, itong mga salitang ito, naniniwala si Ezra sa gabay ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Sino po ba rito ang naniniwala sa gabay ng ating Panginoon? Naniniwala si Ezra sa gabay ng Diyos at ito ay most evident sa commitment niya sa salita ng Diyos. Ang sabi nga po doon sa pinaka main verse po natin, buong sikap, verse 10, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Gaya po ng nasabi ko, ang Ezra po ay merong 10 kabanata. Nahati po ang aklat na ito sa 2 bahagi. By the way, ang Ezra po ay nasa Lumang Tipan. Ito po ay matatagpuan natin after ng 2 Kronika. Bago dumating kay Nehemiah, makikita po natin at makikilala po natin si Ezra. Bagamat ang aklat na ito ay ipinapalagay na sulat ni Ezra, pero mapapansin po ninyo na ang buhay or nagsimula ang kasaysayan ni Ezra sa 7 kabanata nito. Kapansin-pansin. Amen po ba? Bakit kaya sa chapter 7 nagsimula si Ezra? Meron pong mga mahalagang tao na maaring bago sa ating kaalaman at alam nyo po, alam kong madalang lang po natin nababasa ang Lumang Tipan. Madalas po tayong nagbabasa sa Bagong Tipan. At maaari na ang kilala po nating mga tao, yung mga prominenteng mga karakter sa Biblia, kagaya po nila Moses, sila Abraham, si Noah, si David, at pagkatapos nito ay ang mga kilala po natin sa Bagong Tipan, katulad nila Pablo, nila Pedro, nila Nicodemo,
Okay? Sila po yung mga madalas nating mabasa. Pero sa pagkakataon na ito, hindi man natin mabibigyan ng buong paliwanag yung naging buhay ni Ezra, pero meron pong aral na maibabahagi sa atin yung mga panahon na si Ezra ay itinalaga ng Diyos para pangunahan ang pangalawang paglalakbay ng mga Israelita mula po sa Babylonia pabalik po ng Jerusalem. At para sa ating kaalaman, bago po tumungtong ng ika-7 kabanata, mula sa chapter 6, meron pong 57 years ang pagitan. 57 taon ang pagitan bago pumasok yung buhay o yung kasaysayan ni Ezra. Imagine that, 57 years, 60 years. Ilang henerasyon po ito? Kung babalikan po natin 60 years ago, mula sa taon na ito, pabalik 60 taon. Anong taon yon? Sa mga magagaling sa matematika, anong taon ito? 1965, Daddy. Sa taong 1965, sino na po ba ang buhay dito? Si Daddy. Si Daddy ang unang sumagot. Kaya aminado na si Daddy rin ang magsasabi, ako, buhay na ako, Pastor. Pero marami sa atin ang hindi pa ipinapanganak. Maging ako, wala pa ho noong mga panahon na yon. At alam niyo po, yung 60 years, marami na pong mga pagbabago. Ibang-iba na. Ibang-iba ang kultura noon, ibang-iba yung mga galawan noon sa galawan natin sa panahon ngayon. At nung panahon po ni Ezra, nung siya po ay pumasok, yung mga tao na ginamit ng Diyos, mula doon sa unang bahagi ng Ezra, lahat sila ay mga nangamatay na. Ang ibig sabihin, yung mga tao na kung saan ay lumabas mula doon sa Babylonia patungong Jerusalem. By the way, hindi po lahat lumabas. Hello? Anong ibig sabihin po nito? Gusto ko pong sabihin sa atin na ang Ezra po ay matatawag po nating the second Exodus. Ano yung unang Exodus? Of course, yung book of Exodus. Nasusundan niyo po ba ako? Sev, nakakasunod ka ba? I'm good. Amen? Iba dito, nakakasunod po ba kayo? Pagkatapos nito, pwede nyo pang balikan at mamaya meron po ako sasabihin sa ating lahat. Okay, just wait lang. By the way, itong Ezra na ito ay masasabi po nating second Exodus. Bakit? Yung first Exodus po nangyari, of course, nung panahon po ni Moses sa book of Exodus. Sila po ay naglakbay, mga kapatid, at dahil nga po sa kanilang kasalanan of idolatry and disobedience, they were in captive again. Sila po ay nabiyag. Sino ang nabiyag? Itong mga Israelita na ito. At ito pa yung isang bagay na mapapansin po natin, mga kapatid. Nung sila po ay nabiyag muli, at sila ay nasa Babylonia, ang Diyos ay nagtalaga ng mga hari. Ito ay sa pamumuno po ni Haring Ciro or ni King Cyrus. Sa unang bahagi po ng aklat ng Ezra, okay? Gusto ko ulitin ang Ezra ay nahati 10 chapters. Hinati po ito sa dalawang yugto, sa dalawang kasaysayan. Yung chapter 1 to chapter 6, pinamunuan po ito ni Zerubbabel.
At yung chapter 7 to chapter 10, dito na po pumasok si Ezra. Okay? At gaya po ng nabanggit po natin, yung hari sa ilalim po ni Zerubbabel ay walang iba kundi si King Cyrus. Sa ilalim naman po ni Ezra, ang hari noon ay si King Artaxerxes. Maniwala man kayo o hindi, ang mga haring ito ay mga pagano. Bril. Pag sinabing pagano, hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero ang isang bagay na masasabi natin, or we called it a strange thing. Itong mga haring ito ay nagbaba ng isang decree o yung tinatawag nating presidential decree sa panahon natin ngayon. Ang decree na ito ay walang iba kundi ang ipangalap ang salita ng Diyos. Sapagkat ang mga haring ito, hindi sila naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sila sa mga taong ito na sila ay pinapatnubayan at ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan nila Zerubbabel at ni Ezra. Alam nyo, isang bagay ang maaring nasa ang laman ng ating isip, bakit ginamit ng Diyos ang mga haring ito na hindi naniniwala? At bakit sila nabuhay noong mga panahon na yon? At alam natin na kapag ang masamang hari ang nakaluklok, alam naman natin kung ano ang magiging kalagayan ng isang bayan o ng isang lugar. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang sabi ng salita ng Diyos na maging ang puso ng hari ay hawak ng Diyos. May kakayanan o may kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang puso ng mga hari. Kaya noong mga panahon na yon, kahit sabihin po natin na nasa komportabling buhay ang mga Israelita sa lugar po ng Babylonia, pero ipinag-utos nitong mga haring ito na bumalik na kayo sa inyong bayan, Bril. Bumalik na kayo, Jerusalem. Amen? Kaya ito po yung tinatawag na the second Exodus. Punta po tayo. Wala pa pala ako sa main idea. I'm sorry for that. Okay. Main idea. It is only through the gracious hand of God that a man or a woman is able to fulfill his or her purpose. Committing to that purpose can lead us to significant outcomes in fulfilling His plans, encouraging us to seek God's guidance in our endeavors and to acknowledge His providential hand in our achievement. Sa Tagalog po, tanging ang mahabaging kamay ng Diyos ang nagpapaintulot sa isang lalaki o babae na tuparin ang kanyang layunin. Sino rito ang naniniwala na ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay ay nasa ilalim ng kapaintulutan ng Diyos? Sino rito ang naniniwala na walang aksidente na pangyayari sa kanyang buhay? Kayo po ay nanahimik bigla. Sino po naniniwala na walang aksidente sa Panginoon? Kahit na ikaw ay dumaan sa mga mapapait na karanasan, kahit mahirap yung sitwasyon mo, ang Diyos pa rin ang nakakaalam at alam niya kung ano ang kahihinatnan ng bawat yugto ng buhay mo. Tuloy po tayo. Ang pagtatalaga sa layuning iyon ay maaring magdulot sa atin ng makabuluhang resulta sa pagtupad ng kanyang mga plano
na naghihikayat sa atin na humingi ng patnubay mula sa Diyos sa ating mga pagsusumikap at kilalanin ang kanyang mapagpalang kamay sa ating mga tagumpay. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat ang buhay natin ay nasa ilalim ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa panahon ng tagumpay, kahit sa panahon ng iyong pagbagsak, sa panahon ng iyong kahinaan, ang kamay ng Panginoon ay hindi nawawala, Ate Annalyn. Amen. Kaya purihin ng Diyos. Mabuti na lang tayo ay nakakilala sa Panginoon. Kasi kung hindi natin makikilala ang Diyos, hindi natin makikita, kailanman hindi natin mababasa kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. Mabuti na lamang sa umagang ito, nakita natin na yung kamay ng Panginoon ay nasa atin. And when we say, the hand of God, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, okay, nandyan po ba yan? The hand of the Lord means the hand of blessing and grace. Sino po ba rito masasabi niya na siya ay pinagpala ng Panginoon ngayong araw na ito? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Walang araw na hindi tayo pinabayaan. Walang araw na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Ang kamay ng Panginoon ay nasa atin. Ngayong umagang ito, meron tayong 5 bagay na mapag-uusapan. How to find and see the good hand of God. Paano matatagpuan at makikita ang kamay ng Diyos? Hello? Nawawala ba ang kamay, ang mabuting kamay ng Diyos? Malalaman po natin ngayon sa pamamagitan po ng buhay ni Ezra. Gaya po ng nabanggit ko po sa atin, 57, 60 years, lumipas na po yung panahon na yon. Mula po sa unang bahagi po ng Ezra at ngayon ito na po yung panahon ni Ezra. And we are talking about a new generation. We are talking about sa bagong galawan ng ating Panginoon. Okay, how to find and see the good hand of our God? Unang-una, we need to prepare our heart for God. Hello? We need to prepare our heart for God. Prepared, ang ibig sabihin po nito, to be firmly established, to set up, to be fixed or steadfast, to be securely determined. Ang sabi sa verse 10, for Ezra has set his heart to study the law of the Lord, and to do it, and to teach His statutes and rules in Israel. So when you prepare your heart, mga kapatid, anong ibig sabihin ng prepare your heart? Paghahanda. Every time na inihanda mo ang iyong puso, you firmly establish or determine within yourself that you are going to do something. It is to look forward with determination. Pleasing God does not happen by accident. It takes diligence and determination on our part. Ang pagsamba o ang pagbibigay lugod sa Panginoon ay hindi ito nangyayari dahil aksidente lang. Kagaya mo, Michelle, ang pagdating mo ngayon ay hindi nagkataon. Walang humatak sa iyo, walang nagpilit sa iyo. Ginabayan ka ng kamay ng Panginoon at ikaw ay dinala ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na ang buhay mo ay magbigay lugod sa Kanya. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ang utos ng Diyos ay ganito. Anong utos ng Diyos? Ibigin mo. Anong utos ng Diyos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong
isip, kaluluwa, at buong lakas. Paano natin ito pinaghahandaan? Ang tanong, paano natin ito pinaghahandaan? Ang Diyos ay hindi nalulugod sa pagsambang hindi pinag-iisipan. Nagigets niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? Kasi ang pinag-uusapan natin, mahalaga na paano natin makikita ang kamay ng Panginoon. Kailangan nating ihanda yung ating sarili. Magsikap na parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong tamang pagsamba. Gamitan mo siya ng tamang pananalita, gamitan mo siya ng mga malikhaing pamamaraan, palawakin mo ang pagpapahayag ng iyong pagsamba sa panahon na ikaw ay dinala ng Diyos dito sa panambahan. Huwag natin papayagan na ang araw na ito ay mauwi lang sa walang kabuluhan. Kaya hindi po natin, lagi nating sinasabi na tuwing tayo ay makikinig, iwasan muna natin na hawakan ng ating mga gadget, iwasan nating makipag-usap, iwasan natin yung mga bagay na walang kinalaman sa paghahanda na ginagawa natin sa ating mga sarili. Maliwanag po ba yon, mga kapatid? Kaya sa pagsamba natin, sa araw ng linggo, gawin natin itong makabuluhan na masasabi mo pag alis mo, Kuya Bril, na totoong naranasan mo at naramdaman mo ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang ginawa mo, gaya ng ginamit nating halimbawa, ang pagsamba mo sa Diyos ay pinag-isipan mo. Hindi mo dapat ito ginagamitan lamang ng mga bagay na bahala na, okay lang yan, tama na yan. Hindi po. Hindi po maliit na bagay yan. Amen po ba? So lahat ay gagawin ni Ezra. Ituturo niya at kailangang matupad lahat ng nakalagay sa kautusan. Maging ang mga masasama ay kailangang parusahan at kung kailangan ay pagbayaran ng kanilang mga kasalanan. Determinado si Ezra. Amen? By the way, sinasabi po sa atin na si Ezra ay isang kilalang dalubhasa. Siya po ay dalubhasa sa kautusan ng ating Panginoon. A well-versed. Siya po ay maaring nag-aral, nagsunog ng kilay para lamang ang salita ng Panginoon ay talagang kanyang mapag-aralang mabuti. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, pangalawa po, we need to seek the law of the Lord. Seeking the law is necessary to pleasing God. Galing po ito sa salitang Hebrew word na darash. To seek with care, inquire, to investigate, to study, to seek with application. So Ezra studied, to seek God's law is to study and examine His word with all diligence, with the earnest desire to understand the will of the Lord. Alam niyo po, I'm thankful and grateful sa ating Panginoon. Kasi po, ang simbahan po natin, mga kapatid, ang UVCC Church, talagang naglagay po tayo ng mataas na standard. At ito po ang dapat na ginagawa natin pagdating po kung paano ba natin susuriin at sasaliksikin ang salita ng Diyos. Kahapon lamang po ay nagkaroon ng pagsasama-sama lahat ng mga nagpalista sa Genesis or Genesis Mission Academy. At alam nyo, mga kapatid, ako, bagamat ang nagtuturo dito ay si Pastor Jean, ako rin po ay nando doon. Hindi ko binibilang ang sarili ko bilang isang guro. Binibilang ko rin ang sarili ko bilang isang estudyante. Nakikinig din po ako. At isang magandang bagay na napag-usapan po namin, paano ba ma-masterin or mastering
the gospel. Ano sa Tagalog ng mastering? Annalyn or Braille? Or Rabbi Jean? Oo. Paano ba natin lilinangin? Yung ba? Ang mastering? Or paano ba natin lilinangin or paano ba tayo magiging mahusay pagdating sa salita ng ating Panginoon? So, let's continue. Nasaan na po ba tayo? So, we need to seek the law of the Lord. So, Ezra studied the law of the Lord diligently. He was a skilled scribe, an expert in the words of the commandments of the Lord and of His statutes to Israel. Ang sabi ni King Artaxerxes, as what I've said, see, King Artaxerxes is a pagan king. Ang sabi po niya, he declared that he had a God-given wisdom. Wow! Ang galing, no? Talagang inacknowledge ni King Artaxerxes na itong si Ezra ay merong karunungang mula sa Diyos. Are you with me, mga kapatid? At makikita naman natin sa buhay ni Ezra na buong sikap niyang pinag-aralan ang salita ng ating Panginoon. We prepare our hearts, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsisik. Ano ba sa Tagalog ng sik? Hanapin natin. Tama ba? Or may ibang salita. Hanapin natin ang Diyos. Seek the Lord while He may be found. Nawawala ba si Lord? No, hindi siya nawawala. Pero isang paghahanda po natin, mga kapatid. At papaano natin matatagpuan ang kamay ng Panginoon? Hanapin mo siya. Hanggat siya ay iyong matatagpuan. Mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, matatagpuan mo si Lord. Hanapin mo lang siya. Seek the Lord while He may be found. Amen? Pangatlo po, we need to intentionally obey and apply the law of the Lord. So sinasabi po rito that Ezra sought with a purpose. He wanted to know an order to do. Bakit ba natin kailangan ang salita ng ating Panginoon? Alam niyo, mga kapatid, it's one thing to listen and another thing to obey the law of the Lord. Amen? Nakikinig po ba tayo? Pakikalabit mo nga yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, pay attention. Amen? Isang bagay ang nakikinig tayo ng salita ng Diyos at isang bagay din na sinusunod natin at isinasapamuhay natin ang salita ng Panginoon. Amen? Make it your goal, mga kapatid, na hindi lang tayo nandito para makinig, para mag-aral. Maganda, nag-aaral tayo. Pero ang isang inaasahan sa atin ng Diyos, pagkatapos ng lahat ng ito, ang mga napag-aralan natin, ilagay natin sa ating puso. Amen? At ito ay isabuhay natin. Amen? At kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, sinasabi nga po, okay, anong sabi sa book of James? Alam ko, nandyan po yan sa slides natin. Okay? Basahin po natin, book of James, chapter 1. Okay, nandyan ba, James? Yan.
May Tagalog, yung Tagalog. Let's read in Tagalog. James, nandiyan ba yung James? Oh, yan. James, James chapter 1, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin saan? Sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinalilimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Mabuti na lamang tayo yung mga taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, wala dito. Sabihin mo sa katabi mo, nandito ang totoong nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? So, sinasabi sa atin dito, we need to intentionally obey and apply. Yes, the word intentionally. Kailangan sadyain po natin. Hindi natin dapat palampasin yung bawat araw na yung mga salitang nababasa natin ay mananatili lamang sa ating mga mata, sa isip natin, isa pamuhay po natin ito. Pang-apat po, we need to commit ourselves to teach statutes and ordinance. Kagaya po ni Ezra, it was his job as a scribe na ituro ang salita ng ating Panginoon. Ezra taught the people the statutes and ordinances of God. At alam nyo, mga kapatid, hindi po natin pwede sabihin na pag sinabing ituro, ang ituturo natin ay yung tagapagturo. Anong ibig sabihin nito? Ang nasa isip natin, magtuturo lang yan yung pastor. Mga kapatid, ilagay natin sa isip natin na ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi lang nasa isang tao. Tayo ay inuutusan din na ituro. Nakalagay po yan sa Matthew, sa Great Commission, na ituro. Amen. Teach them to obey, to observe, everything that I have commanded you. So, hindi natin pwedeng isang tabi. Lahat po tayo ay inuutusan. Ano man yung mga narinig natin, ano man yung mga nasaksiyan natin, ngayong umagang ito, ituro natin. Mamaya, meron po tayong gagawin. Okay, okay, mag-alala. Matatapos na po tayo. Okay, baga matapos na po yung aking timer, matatapos na po tayo. We are to pass on to others what we know of God's will. We must be committed to teach one another, that is our own brethren, the word of the Lord. And lastly, paano natin masasaksiyan o paano natin makikita ang kamay ng ating Panginoon? We must be willing to step out in faith. Okay? Anong nakalagay na verse dyan, Jeans? So, according doon sa pinag-uusapan po natin, si Ezra, okay, alam nyo po, si Ezra, hindi po naging madali ang kanilang paglalakbay. Imagine that, from Babylon to Jerusalem, ilang araw silang naglakbay? Hindi araw, buwan. 4 na buwan silang naglakbay mula Babylonia patungong
Jerusalem. At sa kanilang paglalakbay, meron pong mga threat or meron pong may mga kaaway silang nai-encounter along the way. So sinasabi po sa atin dito, we must be willing to step out in faith. Although, nung sila ay nasa lugar ng Babylonia, maganda na po, nasa komportabling lugar na po sila eh. Pero dahil ipinag-utos ng hari kay Ezra, Ezra, isama mo ang iyong mga kababayan pauwi ng Jerusalem. Trusting the Lord would protect them. So they began their perilous journey. Mahirap. Ang sabi doon, umalis kami sa pampang ng ilog Ahaba at naglakbay patungong Jerusalem nung 12 araw ng unang buwan. Pinatnubayan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa anumang pananalakay at pananambang ng mga kaaway. Alam po ninyo, sa pananampalataya po natin, kung naniniwala kang ikaw ay ginagabayan ng Diyos, kung naniniwala ka na ang kamay ng Diyos ay nasa iyo, anumang mga bagay na ipinagagawa sa iyo ng Diyos, amen, we must step out in faith. Mahirap, pero sabi dito, naniniwala si Ezra na siya ay ginagabayan ng Diyos. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, asang kamay lahat ng mga anak ng Diyos. Kung naniniwala kang na ang kamay ng Panginoon, ang gabay ng Diyos ay nasa iyo. Ang utos, anumang utos na sinasabi sa iyo ng Panginoon, hindi mo na dapat ito ipinagpapaliban o ginagawan ng anumang mga excuses. Ito ang panahon, ito ang araw na humakbang ka ng may pananampalataya. Hello, are you listening? Nakikinig po ba tayo? Proverbs chapter 3, ang sabi doon, trust in the Lord, o kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Let's move on. Okay, in conclusion, mga kapatid. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? 1, 2, 3. Look for the good hand of God every day. At dahil ang Diyos ay sovereign, active, bida, direktor, at scriptwriter, maasahan natin na siya ay consistent sa bawat yugto ng kwento ng buhay natin. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Naisip ko lang po at para sa kaalaman ninyo lahat, na ang mga pangangaral po tuwing linggo, pwede po ninyong gamitin para sa inyong maliliit na grupo. Amen? Ako po ay naghanda ng mga tinatawag po nating group discussion for small group. Maaari po ninyo itong picturean, okay? At maaring gamitin po ninyo sa inyong mga maliliit na grupo. Basahin po natin yung mga tanong. Ano-ano ang mga dahilan kung bakit tayo ay inconsistent sa ating pagsasaliksik ng salita ng Diyos? Paano natin ito mapaglalabanan? Sa mga sumusunod na pamamaraan kung paano natin nahanapin ang kamay ng Panginoon, alin dito ang masasabi mo na kahinaan mo? Anong mga akbang ang pwede mong gawin para manatili ang init mo sa Panginoon? At pangatlo po, share experiences in which you believe you have seen the hand of God working through circumstances. Saan natin gagamitin ito? Pwede po ninyong gamitin ito sa inyong mga small group. Amen? Ginawa ko po ito para mas lalo nating maunawaan yung napag-usapan
o yung narinig po nating pangangaral sa mga Bible characters na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa mas lalo pa nating makilala si Ezra under the good hand of our God. Tayo po lahat ay umuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon. At sa pamamagitan po ng buhay ni Ezra, makita po namin, O Diyos, na maging sa buhay namin, ang kamay mo ay hindi nawawala. Salamat po.